You not know you about that life. Kilala bilang Marble Capital of the Philippines. Ngunit sa pusod ng bayan ay may nasaksihan kaming hindi pangkaraniwan. Kung sa mga plaza at corporate court ay basketball ang karaniwang sport ng mga kabataang Pilipino, pwes ibahin mo dito sa bayan ng Romblon. Ang mga bata at kabataan dito ay nagsasama-sama tuwing hapon hanggang gabi, hindi para maglaro ng kung ano-ano, kundi para maglaro ng futsal. Ngunit ano nga ba ang futsal? Ang futsal ay nagmula sa salitang Portuges, Futebol de Salao, at sa wikang Espanyol na Football Sala o Football de Salon, na kung isasalin sa wikang Ingles ay indoor football. Ito ay isang laro na binase sa soccer o sa football, ngunit ito ay nilalaro sa mas maliit na lugar katulad ng basketball court at kalimitang indoor o nasa lugar na sarado. Ito ay unang nilaro noong 1930 sa Montevideo, Uruguay. Nilalaro ito ng dalawang magkalabang pangkat na may tiglilimang manlalaro at kasama na dito ang goalkeeper. Ang paglalaro ng futsal ay nagsimula sa Pilipinas noon pang 1960s at 1980s na bahagi lamang ng pagsasanay ng mga footballers tuwing tagulan. Ngunit ito ay opisyal na ipinakilala sa Pilipinas noong Hunyo taong 1981 sa isang laro na pinangunahan ng PFF o Philippine Football Federation sa pangunguna ng kanilang presidente na si Manuel Tinio. At kabahagi rin ito ang Gintong Alay program na pinamunuan naman ni Michael Kion. At ang unang formal na pagpapakilala ay isang exhibition match sa pagitan ng San Miguel Corporation laban sa Adidas. At ginanap ito sa Rizal Memorial Stadium at ang larong ito ay tinawag na mini football. At ito na naging simula ng paglaganap ng larong futsal sa Pilipinas. At fast forward tayo sa kasalukuyan. Balik tayo sa mga batang ito. Nakabilib lamang na sa murang edad ay naturuan na silang makapahalagahan ang ganitong klase ng sport. Na imbis na magbabad sa paggamit ng gadget, ay talagang naglaan sila ng oras para makipaglaro, maging healthy at hasain ang kanilang sarili. Na maging mahusay sa paglalaro ng futsal. Sana'y maging best example ang mga batang Romblomanon na pwede naman pala. Kaya sa inyo, sa mga players ng futsal at sa kanilang trainers and coaches, saludo po kami sa inyo. Kayo po ay tunay na pag-asa ng bayan. Kaya ipagpatuloy nyo lamang po ang inyo pong magandang nasimulan. Marahil dumating ang araw na may isa sa mga batang ito, isang batang Romblomanon ang makakatungtong sa World Cup. Kaya padayon na.